Kanginang umaga nagpunta nga dito ng aking mahal na ina na bunganger ng chismosa at mukhang pera. At meron nga siyang daladalang styrofoam na gagamitin niya pagpunta sa talim. Dahil ngayong araw ay pupunta nga sa kanyang bayan ng Sinilangan. Dahil bukas ay piyesta nga doon, October 4. At pinagdala nga raw siya ng mga kapatid niya ng styrofoam para naman marami siyang maibalot. Sana all. Dinala niya nga sa akin yung styrofoam dahil meron nga siyang pinapalagyan ng tali sa may kabilang gilid. At natuwa man ako sa kanya dahil hindi lang basta-basta bag ang kanyang dala. Talaga naman nagdala pa siya ng styro. At ang sabi ko nga sa kanya ay pagsakay mapangalangan ng bangkay halata nga na sa talim ka pupunta at makikipiesta at mag-akot ka nga ng pang isang linggong ulam. At sinabi ko nga sa kanya dyan na huwag niya nga akong kalimutan ipagbalot para kahit hindi kami pumunta ay matikman ko naman ang masarap na luto ng Tito Ome. Yeah, boy. At sa mga hindi nakakala, mga aking mahal na inay, tubong isla nga at doon nga siya ipinanganak at doon siya lumaki. Kaya naman taon-taon na hindi nga siya ring hindi uuwi dahil taon-taon na nga lang siya umuwi doon sa kanila. At hindi rin naman siya pinapayagan ng kanyang mga kapatid na hindi siya pumunta doon. At dahil kagustuhan niya nga rin pumunta ron na hindi na nga kami kumukontra. At sino ba naman kami para pigilan siya sa mga gusto niyang gawin pagpunta ng isla. Dahil minsan na nga lang sila magkita magkakapatid dahil 5 nga sila magkakapatid at yung dalawa wala na kaya nga tatlo na silang natira. At siya nga pala ang panganay sa 5 magkakapatid kaya naman masaya ako pag nakikita ko masaya ang aking ina dahil alam ko na yun ang nagpapasaya sa kanya ang makita ang kaniyang mga kapatid. At sino ba naman ang hindi magiging masaya pagka alam mong pauwi ka nga sa iyong bayang Sinilangan dahil bukod sa makikita mo nga yung mga kapatid ay makikita mo pa nga yung mga kababata. Naalala ko pa nga nung mga bata pa nga kami kung saan nga kami dinadala ng aking nanay dahil marami nga siyang kakilala doon. Kaya kahit styro nga ang kanyang dalay alam kong kukulangin pa nga yan sa lagayan. Ikaw ba naman ang isang taong hindi makauwi hindi mo ba naman bibisitahin ng iyong mga kababata? At bukod nga sa makikita niya kanyang mga kababata ay makikita niya pa nga ang kanyang mga mahal na pamangkin. Yung mga pamangkin niya na meron ng pagkakalog na parang kami lang. Kaya pag nagkakakita-kita kami talaga naman para namang may bagyo dahil sa sobrang ingay nga namin ay talaga naman nabubulabog ang mga kapitbahay. Pero ngayon taon ay talaga namang hindi nga kami makakapunta dahil ang isa kong kapatid ay hindi nga raw pwedeng umabsent sa kanyang trabaho. At dahil hindi nga siya pwedeng umabsent sa kanyang trabaho, pati kami ay hindi na rin makakapunta dahil kulang nga ang aming grupo. At dito nga, balik na nga tayo sa pinapatrabaho sa akin ni nanay at tinatalihan ko na nga dyan ng kamagkabilang gilid ng styro. At habang tinatalihan ko nga dyan, pinapunta ko na nga si nanay sa kanila at sabi ko kay maligo na at baka maiwang pa siya ni Melvin. Dahil sabi niya nga sa akin, isasabihin na nga lang doon siya kay Melvin para makatipid siya sa pamasahe. At dahil namamawas na nga tayo sa pagsasalita, hanggang dito na lang po muna tayo at maraming salamat po sa umabot sa video na to. Baka naman pwedeng pa-like at share na rin. Maraming salamat po. Thank you. Panoorin nyo na lang po.